So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Skygo Hero 3 125. So nakita natin yung bagong kulay nila. Meron silang iba pang kulay nito. Last time nakapag-vlog tayo ng kulay yellow nito. Ngayon, meron tayong kulay red dito sa harap nyo, no? And then, alamin natin kung sulit nga ba ang presyo nito at yung specification nito para sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle. So baka ito na yung hinahanap mo. So tara, samahan mo ako. Ayos na ayos siya. So yun na nga mga best, no, nandito na naman tayo sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin. Meron tayong nakitang bagong kulay. Last time kasi, meron na tayong na-vlog na ito na kulay yellow. So dun pa lang sa kulay yellow is na nagandahan na ako doon kasi angat na angat siya. Pero ngayon, meron silang available na kulay red. No? Silipin natin kung ano nga ba ang meron dito at baka trip nyo yung kulay na ganito. So tara, walk around na natin. At ayun na nga, dito muna tayo sa front. Mapapansin agad natin yung handlebar na guard, no? Hindi ko alam kung ano tawag dito, basta guard siya. Lever guard ba ang tawag dito? Tsaka flexible siya, oh. Pwede nyo tanggalin yan, pero para sa akin okay na to. Huwag nyo na siyang tanggalin, para sa akin suggestion ko lang. Kasi nga pang trail, pwede ang motorcycle na to. Ready na yung kanyang tires. Pang off-road na, 'di ba? So, dapat nga ito yung off-road edition eh. Lagyan nila ng off-road edition. Hero 3. Kasi Hero 3 to, or parang Series 3. Hero 3 off-road edition. Kasi may road edition, di sana mayroong off-road, di ba? So, yun na nga. Meron siyang guard dito. Ayan, kabilaan naman yan. And then, ang napansin natin, syempre, iba ang itsura ng headlight niya compared dun sa Hero 4. Pero bulb type parehas at pati yung signal light niya flexible din at bulb type din. So, ito yung itsura niya. Okay, so parang dito, pwede kayo maglagay dito ng logo nyo or pangalan ng team nyo, 'di ba? So, yung kanyang front fender is napakahaba. Haba, you know? Tapos, flexible naman yan. Maganda rin yung style niya. Mahaba rin yung extension at may extension pa. Para at least support doon or hindi masyado mapuputikan yung ating makina. Ayan. So, naka-telescopic fork tayo rito. Naka-wide spoke tayo rito. Yung kanyang tires is ready pang off-road na. Ang size neto ay 2.5 by 17. At naka-single disc brake. Naka-dual pot caliper tayo rito. Same lang din naman dun sa Hero 4 na naka-disc brake din sa harap, 'di ba? And naka-air-cooled. At yung forma ng kanyang decals, syempre kulay red yung nandito sa kanyang fairings. Kulay red din yung ating decals, and then meron siyang white na combination. Kulay red din to at kulay red din nandito. Okay, so yung Hero, kung nasan hinahanap nyo yung Hero, nandito yung Hero. Ayan, tapos RO. Yan yung itsura niya. So sa part na to may mga open siya para pwede natin kalikutin yung ating carb type. Yung carb natin dito pwede natin kalikutin. And then dito magaspang pa rin yung touch niya. Ayan. So, ito talaga upright yung forma natin dito. Hindi talaga siya nakakangawit. Pwede ka pang dito eh. Tumayo habang nasa trail ka kasi ang taas ng kanyang handlebar. Maganda rin yung kanyang paint job, yung finish niya, glossy. And yung mga switches natin dito, naka-quick throttle din siya. Ayan. Electric starter lang yun nandito. Yung kanyang grip makapit. Sobrang babaw lang din yan. Yung ating lever, smooth lang din. So semi-automatic din ang isang to. Same lang din sa Hero 4. Semi-automatic din yon. So saktong-sakto lang sa ating kamay. Okay? Meron tayo ritong off, park light, headlight, high and low, turning signal, busina, and then choke. Ayan.
sa kanyang panel gauge na analog type. Same lang din naman dun sa Hero 4 na analog type din. Makikita natin dito speedometer, odometer, signal light, neutral, pag naka high beam, ayan itsura natin. Tapos fuel gauge, and then meron tayong maliit dito na digital para sa gear indicator natin. And yung susi, halos same lang din naman, 'di ba? And then yung ating ignition, napakasimple lang. So sa upuan, napansin natin, iba yung upuan ni Hero 3 sa Hero 4. Pero yung lambot, malambot naman to, pero mas malambot yung Hero 4. Yun yung napansin natin dito. Kung napanood nyo yung last time na video natin, 'di ba? Medyo nasa ano siya, nasa gitna. Hindi siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Ayan. So ayan, may mga stitches din tayo rito. Yung compartment natin, halos same lang din naman doon. Meron tayong helmet hook, compartment, battery, meron tayo rito, gas tank. Pwede na to kasi 125cc, matipid na rin yon. Okay? Basta depende sa laro ng throttle nyo. Huwag tayong bomba ng bomba eh. So, grab bar, simple lang din. Pwede pa tayo maglagay dito ng mga bracket, 'di ba? Kung gusto niyo pang gawin tong camper motocamp, mag-motocamp kayo, palagay kayo ng bracket dito, tapos top box, side paddle or saddle bag, 'di ba? Pwede tayo maglagay diyan. So, meron din tong kickstart, Skygo na naka-emboss, pati yung logo nila. Foot pegs na hindi napi-flip pero combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, ayan, smooth lang din. 'Di ba? Tapos malapad yung ating tapakan. Yung ating foot pegs para sa angkas, iba yung itsura nito compared dun sa Hero 4. Yun yung napansin natin. Tsaka iba rin yung style dito. 'Di ba? So, pwede tayo maglagay dito or pag mayroon tayong mga itatali, ito yung purpose nun. 'Di ba? May mga gamit tayong pwedeng itali, dito natin pwedeng itali. Yun yung nakikita kong purpose niya. Sa kanyang tambucho, same lang din naman. Tapos meron din siyang metal na cover, hanggang dito naman yan. Cover din yan. And naka dual shock tayo rito, adjustable din. Naka drum brake at yung size dito sa likod ay 2.75 by 17. Ganda ng tires, no? And syempre yung kanyang taillight na bulb type din, pati yung signal light niya bulb type. Yung part dito, ang ganda, oh. 'Di ba? Para siyang carbon fiber finish yung datingan. Reflector, and then yung ating fender dito sa likod, medyo malapad din siya. Ayan. So, meron din tayong chain cover at yung size ng sprocket 36 din. So, same lang din naman dun sa Hero 4. And naka-dual head shifter tayo rito. Pati yung foot pegs niya, same lang din sa kabila. And then, 4 speed din ang isang to. Ayan. So, sakyan natin itong motorcycle na to kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko. At sa mga nagbabalak na kumuha ng ganito, at least meron tayong idea or reference. Ayos. Feel so small against it all, don't know what to do. I just dream of ones and twos. I gotta find out. I gotta find out. I gotta find out. Out of everything that holds me down, I'll scream until I give out. Ain't nobody gonna stop me now. I gotta find my way. Out of everything that holds me down. Out of everything that holds me down. Okay, upuan natin itong Hero 3 125. So last time nakapag na rin tayo natin, nakapag bike check na rin tayo neto. Pero syempre hindi natin palalampasin at alam niyo naman ako, gusto ko kayong ina-update lalo na dun sa mga bagong kulay, mga bagong update para dito. At least meron kayong idea, 'di ba? So, ayun, kung napanood niyo na to sa iba, di skip niyo na to, 'di ba? So, 5'2" ang aking height. Gusto ko yung pagkaka side stand nito eh. Hindi siya mukhang alanganin at hindi siya mukhang tutumba pag iniwanan mo. So, ayan, 5'2" ang aking height. Ayan. So, napansin natin dito, iba yung pakiramdam nung Hero 4 sa Hero 3. Mas malambot yung upuan ng Hero 4 kumpara dito sa Hero 3. 'Di ba? Parang GoPro lang, eh, no? So, ayun na nga. Okay naman. Hindi man tayo masyadong hirap dito. Liko-liko to, lalo sa mga singit na traffic. Pwede natin tong isingit. Medyo mahaba lang talaga yung kanyang handlebar. So, yun lang yung ating concern doon. Pero naka-upright position tayo rito, kaya medyo
Tansyahan lang talaga. Pero yun na nga, ganyan ang itsura natin. Maluwag din yung space dito. Pero napansin ko dito parang ang liit, no? Parang maliit yung itsura niya kumpara dun sa Hero 4. Medyo payat yung part dito. Yun lang yung mga napansin natin. Pero ganyan ang itsura natin. Maluwag, pati legroom, turning radius. Ayan, medyo mas parang mas ano to, medyo hindi siya gaanong malawak. Kasi hindi to matama, oh. 'Di ba? So ayan. And then yung shock niya, syempre, pwede yung ipang off-road to. Ready na yung kanyang tires, harap at likod, pang off-road na siya. Kaya, ayan, yung shock niya, talagang sobrang lambot. Kaya, pang trail, pwede to, pang bundok, pwede rin. Diba? So, ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number nila dyan para at least pwede na kayong direct na mag-inquire sa kanila or pwede nyo naman silang i-message sa kanilang Facebook page or pwede nyo kayo message para at least ma-assist ko kayo. Ayos yan, di ba? Center stand natin, syempre magaan na to eh. Madali na siyang center stand. Di ba? Ayos. So, ayun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga kapag kinuha nyo ng cash ng 43,700. Murang-mura na para sa 125cc. Pwede na, di ba? Ayos na, ayos na. And then, para naman sa mga kukuha ng hulugan, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo yung kanilang down payment at yung terms nila or months nila kung magkano nga ba to. And then, mayroon pa silang rebate para dyan. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan sa baba, lalo na dun sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, kung gaano nga ba, or kung ano nga ba yung mga na-experience nyo dito sa motorcycle na to. Para at least ma-share natin sa mga gustong bumili. Diba? Ayos na ayos. So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.